Nagbigay ng pahayag ang ilang miyembro ng Philippine National Police o PNP na nagtuturo kay Pangulong Ferdinand Cotting Jr. bilang mastermind sa mga nagaganap na katiwalian sa bansa. Ayon sa mga pulis ang nagbigay ng impormasyon, may mga ebidensyang mano na nag-uugnay sa Pangulo sa iba't ibang iligal na aktibidad at anomalya sa pamahalaan. Kabilang dito ang sinasabing pagprotekta sa ilang opisyal na sangkot sa mga iligal na gawain at pagpatay sa ilang mga kritiko ng administrasyon. Bagamat wala pang malinaw na imbestigasyon na naisagawa, maring tinanggi ng palasyo ang mga akusasyon at tinawag itong walang basihan at gawa-gawa lamang. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na layunin lamang ng mga nag-aakusa na sirain ang imahe ng administrasyon at guluhin ang kapakanan at kaayusan ng bansa. Dagdag pa nito, hinihikayat ng mga nagsasampa ng paratang na maglabas ng konkretong ebidensya at magpakita sa korte upang magkaroon ng patas na imbestigasyon. Sa gitna ng mga akusasyon, hinihiling ng iba't ibang sektor na magsagawa ng independent at masusing imbestigasyon upang mabatid ang katotohanan sa likod ng mga paratang laban kay Pangulong Cotting Jr. Umapila rin ng ilang mambabatas sa Kongreso na makialam at tiyakin na magkakaroon ng hustisya ang issue. Samantala, patuloy pa rin umaasa ang sambayanan na maglalantad ang katotohanan at mabibigyan ng karampatang aksyon ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga katiwalian. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. tao para gawin niya yung gusto ninyong mangyari. Di kami tanga, hindi kami tanga, hindi kami ganon. Hindi kami may magagamit. Tapos na, ganon din yung mga kudeta nung araw. Nagamit sila, mga idealistic na mga opisyal at mga sundalo. Merong reforma na hinahanap at hinahabol. Reforma sa armed forces, reforma sa gobyerno, ayaw ng korupsyon. Yun yung ano ng kamada ng mga sundalo, very idealistic. We have to do something about it. Nandun sa itaas, mga politiko, sila uupo. Puta, eto, idealistic, sumunod, nagkudeta. Hindi pumasok kasi yung mga tao hindi sumusuporta. Ano nangyari? Nakapitong kudeta yun, ha? Pito siyam. Palpak, kulong lahat. Kulong, 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 kulong. And I can see it happening again. Gusto nyo yung kumilos kami. Hindi pwede. Sabi ko sa inyo, kikilos lang ang FGF pagka isang araw masama ang gising namin dalawa ni Commander Bukay. At pagka nagtawagan kami, sana wala signal. Pagka nagkatawagan kami, Jun, sir, Jun, kamusta na? Putang na, tapusin na nga natin to. Ganun kasimple lang kami. Ganun kami ka-decisive. Kaya kayo, mga nanonood, mga kababayang Pilipino, wag yung mas marunong pa kayo sa amin. No? Wag yung nagtatapang-tapangan yung iba. Wag yung ilalagay ninyo yung gusto nyong sabihin sa bibig namin. Wag yung kikilos namin ididikta ninyo. Kayo yung nagkakamali. Sabi sa inyo, kikilos lang ang FGF. Ganun kasimple. Isang umaga, masama ang gising namin na magkakatawagan kami. Parang hindi ako makaihi Parang ganun ba? Tapos yung Bayang Magili, wala. Pareho kami yung senior wala yung Bayang Magili. Tapos tumatama pa dun sa sapatos mo, sa sinelas mo, nabasa ka pa, galit ka ngayon. Init na ulo mo, pagka yung kape mo ganyan, ang lamig-lamig. Talaga siya. Tapos dun, ang mahal ng bigas, etc., 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 tapos madidinig mo, bunubungad ng mga vlogger o mga balita kung ano-ano na. Tapos balita sa West Philippine Sea, ang binangga na naman tayo. Tapos yung masama bang gising mo, masama ang sinalubong sa'yo. Putang, tapusin na nga natin tong gagong to. Yung may nagkukwento nga Sir, may mga kumakalat ngayon na may usap-usapan ng
Sinabi ko naman yun sa mga vlog ko kung nakikinig kayo. Ang option 7, di ba? Option 7, revolutionary government. Option 6, mag-military junta na lang, etc. etc. So, pagka nag-option 6, malaman natin kung ano mangyayari. Panonoorin din namin kayo. AFP, kung ano yung gagawin ninyo, panonoorin na lang namin kayo. Pag kami nakita kaming naliligaw kayo ng landas, tatawagan lang namin kayo, sabihin namin, uy, ano yan? Ano yung ginagawa nyo? No? Kasi ang ayaw natin, magpatayan tayo. Kapwa sa Pilipino. Yun yung kaganda sa FGF, nag-iisip kami. No? Nag-iisip kami. Pero wag nyo didikta sa amin yung ikikilos namin. Sasamain kayo sa amin. Kayong mga magre-recruit sa amin, kayong mga gustong kausapin kami, kayong mga gustong gamitin kami, maghinay-hinay. At lalo na kayo sa side ng mga manunuhol, no? Mag-ingat kayo, ha? Huwag kayong ganong kabrusko. Sasamain kayo sa akin. Yung huling sumuhol sa ng buhay, ha? O, kita nyo, tinyente pala. Sinusuhulan ako po siya ng tinyente ako, pinabaong ko ng buhay. O, kita nyo, gaano ko kawalang ya. Tapos kayo, didiktahan nyo ako ano yung pwede na hindi ko dito. So, comment ako kay Bukay, yung siya, nagpupod sa mga guerrilla, hunters guerrilla, no? May nagtanong sa chat namin, yung guerrilla noon, nung World War II, no? Na-form dahil sa lumusob yung mga Hapon. Ano yung pagkakaiba ng FGF na wala pa naman lumulusob, no? Bakit may FGF na? Simple naman sagot doon eh. Ang FGF, pinaghahandaan natin. We are taking the benefit of history, nangyari, na itong mga guerrilla na binuo, matapos lusubin tayo, pasukin tayo, supilin ng mga Hapon. No? Dinepensahan at hindi pa handa. Nung nag-surrender na yung Bataan, Fall of Bataan, April 9, araw ng Kagitingan, nag-fall na yung Corregidor and Bataan, umantras si MacArthur na, I shall return. Yun ang sabing gano'n. 4 na taon bago bumalik. No? Pero yung mga gera ngayon, hindi lang. Mga 2 taon lang ang gera ngayon. Matatapos yun. Okay na ulit. So, yung gera nung araw, pagkatapos mo makipagbakbakan, pahinga ka ulit. Ngayon, hindi. Nawawala yung signal. Okay. So, yung yung academy noon, dinisband. And then yung yung 43, 45, yung forever yearlings, forever cows, forever plebs, pinauwi. Ayaw nila umuwi. Kaya nag-form sila ng guerrilla. And then nakipag-merge dun sa ROTC, no, na mga ka-counterpart. Ang babata, 19 years old. O, di ba? 20 years old, 19. Ang babata eh. 17, plebo. 17, 18, mga ganon ang plebo. 19, 20 ang mga second year. Ang third year, 21, 22. O, ganon. 20, 21, 22. So, you can just imagine, ang babata, pensa ng Pilipinas. So, alam natin yung nangyari noon. So, bakit natin hahayaan lang na mangyari ulit na hindi tayo maganda? Di ba mas maganda, maghanda tayo? Kaya FGF, naghahanda. So, yun. Pangalawa, ang pagkakaiba. No? Kung pag-usapan yung pagkakaiba, alam natin na meron yung nagdedelegado. Dati Japan, nagdedelegado. Dahil biglang inupakan yung Pearl Harbor, base militar ng US. Ngayon, may base militar dito sa atin. Dati Subic lang eh. Subic tsaka sa yung airfield. Clark. O pagka-upak, dito sumunod na upak the next day, December 8. And then ayun na, gera-gera na. So, ngayon, ang mangyayari dyan, hindi rin natin alam, baka biglang magkaupakan. No? Ganon, pwedeng mangyari yun, biglang magkaupakan. Not necessarily na si BBM ang magdeklara. Or yung AFP natin mapaaway. Or yung China awayin tayo. But, because of the alliance formed
of all these countries wanting to contain China, Japan, South Korea, Taiwan, Australia, Canada, Germany, other Western countries, US, tayo. No? Baka isa lang yan pag-away, pati India kasama eh. Isa lang dyan mapaaway against China, damay na lahat. Alliance eh. So, ganun din yung alliance ng China with Russia, Iran, Korea. So, nagpo-form ng alliances eh. Parang yung atin, on a local scale, may alliance ang BBM, may alliance ang Duterte. Excuse me. Kaya ganun ka-volatile yung situation. So, tignan natin kung anong mangyayari. Now, yung pagkakaiba sila mga bata, yung mga leader yung mga commander ng FGF, panay mga tigulang, excuse me, mga matatanda na, senior na. Kate, no? Kate. Si Kati kasi. No, si Kati, binag. Kaya Kate. Kate. Lulun. So, yun yung ano. Because that we are not that young noon, pananaw na malayo, di ba? Katusuhan, yung sila, kapusukan. Yeah, yung bata, silakbo ng damdamin, hindi nag-iisip. Namatay tayo, pagiganti natin, ganun ba? Hindi, tayo, mga tuso, parang mga veterano ng labanan tong mga kasama natin eh. At veterano ng labanan ng buhay, kasi ba, sibilyan eh. Ay, ilang taong buhay, ilang taong ka nang ginipit ng lahat ng klase ng gobyerno na maan. No, ilang taon na sila naghihirap. Kaya nga, ang tingin nila, pag-asa, FGF. No, so, yun, ganun ang ano. So, itong benefit dito ay nagsasanib yung mga may edad nating mga Pilipino. Imagine, magulat ka, 70, 75, 68, no, 65. Maraming mas matanda pa sa akin eh. Ako, ano lang ako eh, 45 lang ako. 45 yung baril. 45. Pero, ano ako, maputi na rin lahat yan. Maputi na. So, hindi lang halata. No. Ano nga kaya, ipa-bleach ko, no? Lahat ng buko, pa-bleach ko. Para magmukha akong, Albert Martinez, puti lahat na yung buhok. So, yun yung, the age, quick decision making. Kasi winiwi mo eh. Ang dali eh. Kasi matured na yung prosor. Matured na. Ganun, matulin. Tsaka forward looking. That's why we are able to prepare. Hindi pa nangyayaring gera, nag-ano na tayo ng pagkain, paano yung mga natin. Di ba? So, yun. At all walks of life tayo. Kaya nga that's why so happy. Nakakatuwa. Bakit mo hintayin yung gera? Pwede namang mag-prepare ka kung sakasakali magagera. Kung walang gera, nandiyan ang FGF to stay. No. Kasi baka yung FGF ang maging precursor, pioneer ng Homeland Defense, no? Homeland Security, National Guard, kung ika nga, kung sa US. Wala tayo eh. Wala tayong National Guard. Tawagin mo, nandyan sila bigla. Yan, may armas sila, etc. Itatago natin lahat ng armas. And then use natin, nandiyan pa rin, may maintain pa rin natin. Na anytime pwedeng ma-activate. Imagine na after the war, you have 5 million, 10 million na FGF members. Ready to defend the country. No? Walang sweldo, pero may pensyon. Pagkatapos ng gera, siyempre, kailangan ayusin nyo yun. Hook balahap nga eh, nagalit eh. Dapat mga war ek-ek. No? Buhay ang inoper eh. So dapat magpasalamat ang bansa natin sa mga kasama natin. Okay, so yun. Kaya nga nakakatuwa.
Ano ito? Bakit ayaw? Mhm. Mhm. Na-save ko ba? Na-save ko ba? Parang hindi ah. Basahin ko muna habang ano. Ah, Dan Dindo Angelo Durano, bedroom boys ata tayo. Oo nga eh. Oo. May nagsabi pa nga sa akin na isang comment eh, magpamasahe ka sir. Ah, sa, wag na, mahirap na, baka mamaya magkaanak pa ako. Magkaanak ako bigla eh. Pwede pa naman. No. Parang ano, no? Parang aso, no? Nalingat lang ako ng konti, biglang nabuntis na eh. Nasaan na yun? Mga anak isa eh. Mga anak na. Kita niyo yung video nung ano, nung 40 days, no? Wala. Teka, mag-rep. Okay. Knives and Company. So, get well, Supremo. Maraming salamat. Nimpa Ortua, gandang gabi, Kap Dado. God bless. Maraming salamat. Bicolanong makulit. Yes, sir. Ubos sa akin ngayon lahat ng trolls. So, Kitam, thank you ha. Bicolanong makulit. Jerly Sepanton. Hi po, Kap Dado. I'm happy you're back. Thank you, Jerly. Cesar Pujanes, Mustafa, maraming salamat. Emma Opena, good evening sir, watching from CDO. Uy, mag-form kayo dyan sa CDO ha. Dumami kayo dyan para ready kayo. Isang puntahan kasi yung CDO eh. Nalandingan ba? Momsland Channel, good evening sir, Kap Dado, always watching you live. Well, soon po, Momsland. Sandali lang, Momsland. Ano nangyari? Add as moderator. Okay. Moderator Arnulfo Siriban. Okay. Aka Angela from Dasmariñas City, Cavite. Angela. Oh, Commander. Moderator ka na rin. Oh, dami kong moderator ngayon. Mga troll, belat nyo. Kala ninyo, ha? Eva Manguera, good evening, sir. Watching from Hong Kong. Kayo, Angela, magparami kayo sa Dasma Cavite, ha? Banat mong batalyon, no? Maylin, MLSO, Cap, we support you dito sa channel always. Thank you, Mamilin, ha? Thank you. Benjo's Playground. Sir, we are already ruled by Banga government. Can we not make action na policy na yan sila? It depends kay BP, Sara, and all the other leaders ng Duterte. No, correction. Kahit may mga leader yung Duterte around, yung mga leader, na tumatay yung mga lieutenant, mga leader, no? Yan, sila Marlica, sila Glenn Yong, o sino pa, sila Harry Roque, sila Ornitrix, Itrix, Love You. Tapos nun, si Panelo, Glenn Chok, sinabi ko na, di ba? At yung mga nasa gobyerno ng mga leader na pro-Duterte, kahit anong, hindi mag-polarize yung tao eh. Hindi tumayo yung tao eh. Ang hinintay ng tao si BP Sara. Kaya, BP, love you. Ikaw ang hinintay ng taong bayan, no? Kami nanonood lang kami. Hindi nga kami sasali. Sorry, no? Hindi kami sasali. Napanood lang namin kayo. Pero pag kayo napahamak, ibang usapan na yon. Baka sumama gising namin ni Commander Bukay. Sa ngayon kasi, ayaw namin maaning grupo namin eh. Ayaw namin magkaroon ng kulay and then bigla kaming shutdown. Hindi kami papayag ngayon na ma-shutdown. Dami namin. So, hanggat maaari kami mga leader, iniiwas namin yung grupo, no, na ma-engage
sa isang bagay na politika lang naman. Politika. Ngayon, do not lecture us, kayong mga pro Duterte camp, do not lecture us about corruption. Do not lecture us about what to do. Alam namin yung gagawin namin. No? I'm telling you already, alam namin gagawin namin. Pero not now. Not now. Kami, nobody's thinking about territorial defense, no? Barangay defense, family defense. Kami iniisip namin yon. Kaya hayaan nyo na lang kami. Kung ayaw nyo sumali sa amin, huwag kayo sumali. Hindi namin kayo paproblemahin. At least kung merong mga 10 milyong Pilipino na tinatawanan na kami, minus na yon doon sa gusto naming protektahan. Ay, mapandagdag kayo, sasakit ang ulo namin, papakamatay kami para sa inyo. Tinatawanan nyo lang kami. Hindi kami ganun. Yung mga naniniwala sa amin, yun yung priority namin. Kaya yun napakasimple. Sinasabi lang, wag na kayong magbangayan politika pag-usapan nyo. Kaya namang pag-usapan to pinag-aanohan kasi dito Well, anyway, yun yung problema. Basta hindi kami lalawak. Kaya nga, naghintay pa tao, 4 na ebidensya pa raw. Di ba? 4 na video ba yun? Na sinasabi? O, nasaan na? Hanggang ngayon. Ebidensya. Ilabas nyo na labas yung ebidensya para yung tao, mag-isip na yung tao kung anong gagawin. Ang daming sinabi ko na nga, isang sigaw lang Wala, ang titigas ng ulo Kung isang sigaw lang kasi kayo, tapos na sana, iiyak-iyak ang taong bayan. Sir, naubos na yung kaba ng bayan. Sir, wala nang kawawa yung taong bayan. Kawawa na. Hirap na. Bakit? Why can't you get your acts together? Di ba? Tapos nga, sabi ko nga, advice ko, BP Sara, tayuan mo ang taong bayan. Tayuan mo. Hindi. Kami, okay sana kami tatayo kami. Kaso, hindi naman kami halal No? Hindi naman kami halal. Kasi the moment na kami tumayo at the moment na lumusot kami, we will take control. Yun yung sa amin. Because alam namin kung paano namin titigpusin lahat yan. Titigpusin namin yung puno ng politika at yung ugat ng korupsyon. Yun yung sa amin. And we will do that without hesitation. Kaya hindi kami biro-birong grupo. Ano ito? Ano lang, picnic tayo. Tapos nun, sisigaw-sigaw lang tayo na, tama na. Hirap na ang Pilipinas. Hindi, sa amin, solusyon. Solusyon yung sa amin. Kaya nga, ayaw namin ma-involve. Bahala kayo, magbangayan kayo kung gusto ninyo. Kasi ayaw namin madamay sa ganyan na politikahan magpapakatatayuan mo, tapos nun ang gustong umani, iba. Ang gustong pumwesto, iba. Tapos nun, as if matatapos yung problema, di sige, bahala kayo. Hindi kami makikialam. Hindi kami makikialam. Pero pagka nagkagulo, nagkagera, yun yung hudyat sa amin ng langit. Yun yung hudyat sa amin ng langit. Na yun yung destiny ng grupo namin. So, mga ka-FGF, hindi tayo dapat maging very hot. Hindi dapat tayong mapusok na gaya. Huwag natin gayahin yung mga guerrilla nung araw na mga bata tayo, pauwi na tayo. 60 plus tayo, 50 plus, 45 plus, sabi ko. 45 plus pauwi na tayo. Kaya nga alam na natin, tuso na tayo. Tingnan yung grupo natin, panay mga veterano, panay mga medalyado. May kanya-kanyang kwento, nag-survive kahit papano. And then, kaya nga, sinasabi ko nga ayoko kayong lalaban mga commander Ayoko kayong lalaban kasi gusto ko ma-preserve yung talent ninyo. Yung experience ninyo, ipahiwatig, ibaba sa mga kabataan. Yun yung trabaho ng mga commander natin. Ano bang kakainin mo mga, paano ka makakain, paano ka maproduce ng tubig, paano ka mag-survive, etc. Paano kayo matutulog, paano kayo magpapahinga, etc. Kayo na magkwento.
hanggang sa magkaroon tayo ng national na upload na touching everything. Kayo, commander, kayo mag-ano sa mga tao. Di na namin problemahin yun. Actual. Pagka pumutok yan, actual. Test mission agad. Test mission. Magaling dyan sa grupo ninyo. And then, kung meron dyan sa area ninyo, ganon. Linisin nyo. Okay. So, ayun yung pwede tayo nag-aarmas na kaysa noon, naghahanap sila ng armas. Di ba? Pwedeng sila, naggabangayan sila kung sino yung mas matinik na grupo. Sino mas magaling na grupo. Pero tayo, ino-organize na natin as isang grupo. No? As I said, merong ibang grupo na nag-organize din, gaya tayo, nasabi rin ni Bukayon, na 4 yata, na iba-iba. Ang sa akin, okay lang kung ang nasa puso nila ay depensahan ang pamilya at ang taong bayan. Okay lang yun kung ganon. And I do not mind na sige, dami natin, okay lang yun. You have 1 million of us and another 1 million, 4 sila, 4 million, ang dami natin. Pero kung ang organization nila ay para lang gamitan ng tao at para sa politika, ay huwag nyo kami sasama sa inyo. Makakalaban nyo pa kami. Ayaw namin ng manggagamit ng tao. Ayun, tignan nyo ha. Ayaw namin ng manggagamit ng tao. You read between the lines. Kasi yung iba Ay, nako mga tao natin, mga wala magagawa, Benjos. Dapat kumilos yung taong bayan. Ipahiwatig ang sovereign will. No? Hanggat hindi kikilos ang taong bayan, hindi kikilos ang armed forces. Kung gusto ng armed forces. Armed forces kasi, kinakailangan makita niya na mas nakakarami. Yun ang, kung anong gusto ng mas nakakarami. Sovereign will. In a democratic government. No? So, hindi pwede yung mauna yung armed forces. Sabihin niyo pero sasabihin nyo, bayaran, tapos walang balls ang AFP. Malangya kayo, magsalita kayo, kala ninyo, nagdumugo na kayo, naghirap kayo para sa bansa. Hindi, binabayaran naman namin Kaya sumunod kayo sa amin. Gago, ang arugante ninyo. Anong tingin nyo sa mga taga-AFP? Ha? Kaya hindi gagalaw ang AFP dahil sa yung mga balasubas yung utak ang iba Panonoorin lang kayo, tatawanan lang kayo. Kaya nga kami nga hirap na wag mag-break up ang AFP. Pero yung iba sa inyo kasi palpak Okay. Mas Salvador, pumirma ako doon, Kapta doon. Kita mo, Mas Salvador, taas noo, masasabi mo na ikaw pumirma ka. O di ba? Nagawa mo Yung, kumbaga sa at least may ginawa tayo No? 20,000 tayong pumirma doon. Ngayon yung iba, hindi alam. Hindi inabot. Bakit? Hindi nga binlag ng ibang vlogger Kanya-kanyang vlog kanya-kanyang views, kanya-kanyang content. Sinasabi ko nga wala nang wala nang copyright na yan. Ipag-usapan para hanggat mari. Bigay niyo yung number nyo, bigay niyo yung number mo, bigay, and then, collate. Kanya-kanya Ayan, yan ang mapala natin. Ganun din yung bangag video. Kanya-kanya. Sana nilabas lahat yan para napag-usapan. Ay, alam yung ginawa ninyo? Binlag ko na yon. Lord of the Rings. Masasara niya yung ring No? Masasara and then lalakas. And then what? Iyak kayo, iyak. Hulihin, magpadala ng tropa. Hanapin sila kay Buloy, isaray SMNI. Ngayon, impeachment kay BP Sara. ICC kay Duterte. Ano pa? Kasi nga,
Kanya-kanya kayo. Sabi ng isang boses lang eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!